Hello guys! Good afternoon! 1:49 PM na. And ito yung update sa ating tiyan. Ayan, parang puputok na siya. I am currently 37 weeks and 2 or 3 days, ganyan. So anytime soon ay mahahawakan na natin si baby boy, si baby Khalid. So, nag-vlog ako today kasi I have an appointment with my OB-GYN at 4 PM. Oo, maaga pa, magtuto pa lang. And kaya ako maaga is I'm so excited to share with you guys na meron na naman tayong bagong blessing, alhamdulillah. Maingay, may naggagawa ng building dito sa amin. Nagpupuk-puk-puk-puk ba? So, kung napanood niyo yung last vlog natin, nung nag-unbox ako ng padala galing sa isa sa taga dito, yung mga damit ba ng baby. So, merong nag-contact sa akin sa email, and ang sabi niya is gusto rin daw niyang magpadala ng gift for me and for baby Khalid. Kaya lang, wala siya dito sa Brazil, nasa ibang bansa siya. So, ang sabi niya sa akin is, magsasend na lang daw siya ng pera sa Western Union. So, actually, kahapon pa siya nakapagpadala and today ko kukunin para isang labasan na lang ba. At sabi niya sa akin, ibili ko daw ng kahit na anong gusto ko or para kay baby, para sa amin. Ako na daw ang bahala sa pera kung saan ko gagastusin. So sabi niya, maliit lang na halaga yung isisend niya. Pero para sa akin, para sa amin guys, is sobrang laking tulong niya. Kasi unang-una wala akong work. Pangalawa si Mr. lang yung nagwo-work dito. And saktong-sakto lang yung sinusweldo niya sa pang-araw-araw namin pamumuhay dito. Alhamdulillah. So ayun, kukunin ko yung padala niya guys. And ang sabi ko sa kanya, kahiya-hiya man kung pwede i-save ko na lang yung money muna. Kasi meron na naman akong nabiling gamit para kay baby and meron namang nagpadala ng mga clothes para kay baby. So, sabi ko, isi-save ko na lang yung pera para in case na talagang kailanganin namin is meron akong mabubunot, meron akong magagastos. Ayoko kasi na makuha yung pera and then ipamili ko, ubusin ko agad. So, ayoko nang ganun. So, sabi niya, good idea daw yon. Basta gusto lang daw niyang makatulong sa amin. And sabi niya, bahala ka na sa pera na ipapadala ko. Sa maliit na halagang perang ipapadala ko, ikaw nang bahala. Gusto ko lang maka-help sa inyong mag-ina. So, thank you so much po sa nagpadala. Ayaw na niya magpa-mention kung sino siya, but for sure, nanonood siya ng ating mga vlog. Thank you so much po sa tulong niyo at walang sawang pagsuporta sa panonood ng aking mga video, kahit mga ganitong simpleng video lang. Ayan. So, nagpiprepare lang ako guys, and sobra na akong hinahapo kasi malaki na ngayon siya natin and hindi na rin ako masyadong nakakatulog sa gabi. Tapos tigas na lang yung, although malikot pa rin si baby, pero malimit siyang tumitigas. Tigas ng tigas, ganun. So, ayun. Alam nyo guys, nag-i-enjoy lang talaga ako na mag-video ng mag-video kasi dito ako masaya and hindi ko akalain na dadating yung time na meron pala akong manonood na yung magre-reach out sa akin, magpapadala ng ganito, ng ganyan, magbibigay ng tulong. So, ayun, alhamdulillah, maraming salamat po sa tinutulong nyo sa akin. The best talaga si Allah. Kahit alam mo yun, kahit walang-wala ka sa ngayon, siya talaga yung best provider. Talagang gagawa siya ng paraan para makaginhawa ka sa buhay kahit papaano. So, ayun, dadala ko ng tubig kasi ako ay mauhawin.
Hindi ko alam bakit nagba-black and white na naman yung ating camera. But anyway, okay lang yan. Ayun. Dito pala guys, ang tawag dito, nalaman ko dun sa isang Pinay na nakaka-chat ko na dito pala is parang baliwala sa kanila yung pag-i-schedule ng cesarean hanggat alam mo yon, ma-feel mo yung pagle-labor saka ka palang pupunta ng ospital. Pero i-check ko mamaya sa aking OB-GYN kasi sabi ko sa kanya hindi ako pwedeng mag-labor kasi nga may history ako ng pre-eclampsia. So yung previous dalawa kong baby is talagang sinet ako ng appointment para sa operation ng cesarean. Parang hindi mag-labor at hindi tumas yung aking dugo. So yun yung pinipilit kong i-explain sa doctor dito. And ang sabi niya sa akin, kapag daw 36 weeks na yung tiyan ko is, i-check niya yung last ultrasound ko and then titingnan niya kung kailan niya ako i-schedule. But then nung last ko na check up, ibang OB yung tumingin sa akin lalaki. And parang, alam mo yun, dahil nga hindi ako marunong masyadong mag-Portuguese, is parang siyang tinatamad na mag-check up sa akin. So, inshallah ngayon, ang tumingin sa akin is yung babae, yung medyo magaling siyang mag-English. So, na-explain niya sa akin ng ayos yung mga bagay-bagay. And, nasasabi ko sa kanya kung anong gusto ko, kung anong complaint ko, ganun. So, inshallah, today, siya yung tumingin sa akin at maibook na niya ako ng schedule para sa ating operation for cesarean. And, ayun, ready na din pala yung mga gamit ni baby at gamit ko, guys. Kaya lang, hindi na ako maggagawa ng hospital bag video kasi wala naman. Kung ano lang yung alam kong importanteng bagay na dadalhin, yun lang yung pinagdadala ko, inilagay ko sa bag. And, ayun, i-update ko na lang kayo mamaya guys. Pumunta muna ako ng Western Union. And, maglalakad ako papuntang Western Union, tapos Western to hospital. Medyo malayo-layo, pero okay lang. May dala naman akong payong. And sayang naman kung ako ay mag-u-Uber pa. Ayun, balikan ko kayo guys. Naglalakad na ako guys papunta sa hospital. Maaga pa. Mga oras pa. 3 PM pa lang. So meron pa akong 1 hour and 8 minutes walking lang. So nakadalawa akong punta ng Western Union kasi yung unang Western Union na malapit sa amin is down yung system. Tapos yun, alhamdulillah, yung pangalawang Western Union okay naman. So nakuha ko na yung pera, alhamdulillah. 8 minutes walking papuntang hospital, okay lang. Dito ako naglalakad sa Lilom. And hinahapo ako. So ayun, thank you so much po sa nagpadala ng pera. Maraming salamat talaga. And malaki pong tulong yun para sa amin ni Baby Khalid. Ayun, isi-save ko na lang yung pera. Hindi ko na siya gagastusin kasi sayang naman, para in case na may kailanganin ako or may kailangan kaming bilhin, meron ako mabubunot. Alam niyo yun. So I'm not sure kung makakapag-vlog ako sa hospital, pero I will try my best. Hello people! Di ko na kayo na-update kahapon kasi hindi rin ako nakapag-vlog sa ospital. Ibang doktor yung nag-check up sa akin dun. And umulan din. Araw-araw na lang umuulan ngayon dito guys, pero mainit pa rin yung panahon. So, ayun. Hindi ako nakapag-vlog kahapon. But, update lang sa check-up ko. Ano pala ako, 36 weeks and 6 days ngayon. Ayan. So, 37 weeks na din. Magdadala ako ng tubig. Papunta ako ngayon sa hospital na aanakan ko.
Kasi nag-request ako na bigyan ako ng letter doon kasi nga ako ay cesarean. Dito pala guys, iba ang system dito sa lugar namin. Ewan ko kung sa buong Brazil. Pero dito, yung nag-check up sa akin kahapon, babae siya. Magaling siyang mag-English. So alhamdulillah, na-explain ko lahat-lahat ng history ko at lahat-lahat ng kailangan. Sinabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi ako nag-labor dun sa dalawa kong anak. Kasi, doon sa previous ko ba, kasi may tendency na tumaas ang aking dugo. Kasi meron nga akong history ng pre-eclampsia, kaya ako na CS. So, dito pala sa kanila is, hindi ka nilang papaanakin hanggat hindi ka magle-labor. So, pupunta ka ng hospital na nagle-labor ka na, in pain ka na, saka sila magde-decide kung normal ka bang aanak or cesarean, ganun. Depende sa makikita nila. So, sabi ko, baka pwedeng bigyan nila ako ng request na i-schedule na nila ako ng operation ng CS. Kasi nga, gawa ng aking history. Parang, nanganak kasi ako dun sa dalawa is kulang sila sa buwan. Yung panganay ko, 8 months ko inanak. And then, si Ali naman is kulang ako ng 2 to 3 weeks noon. So, ayun, binigyan naman niya ako ng letter na nakalagay doon yung history ko na yun nga, masyado akong risky magbuntis, ganyan. And ang sabi niya, punta daw ako today, anytime, doon para yun nga, ibigay yung paper, tapos i-check up nila ako doon, i-check up nila yung bata, ganun. And inshallah, ma-schedule na tayo ng cesarean, ng operation. Kasi malapit-lapit na din tayong manganak. Konting kembot na lang, ayun. So, babalitaan ko kayo kung anong magiging update. Kung may schedule na ba ako para sa cesarean, ganun. And hindi ko nakakasama si Mr. kasi meron siyang trabaho. And alanganin palagi yung oras ba kasi maaga siyang pumapasok. And then ang labas niya mga 4-5 p.m. But yun, anyway, magdadala ulit ako ng payong. Buti kahapon may dala akong payong, di ba nasabi ko sa inyo? Kasi sobrang tindi ng init. Tapos nung pauwi na ako, biglang lumakas yung ulan. Update guys, andito na ako sa ospital. And chinek na nila yung yung heartbeat ni baby, siguro mga half an hour na merong ikinabit sa akin parang aparato. And ngayon, pinagre-relax lang nila ako dito. Parang emergency room, something na ganito. Hindi ko pa alam kung anong plan nila. Mataas ang dugo ko guys. Kanina ako 100, 150, 90. Tapos ngayon lang siya ako 140, 80. Ayun. Wala naman ako nararamdamang sakit. Normal naman yung nararamdaman ko. Medyo masakit lang yung akin dito sa bato. Pero konti lang. So waiting pa ako kung anong sasabihin ng doktor. And ayun, pinagre-relax lang nila ako dito. Parang emergency room to. Yan. So ganito yung posisyon na sinabi sa akin. Magstay lang daw ako sa akin left side. Sana maging okay ang lahat. Update guys. Nag-request ang doktor ng ultrasound at saka ang laboratory. Ayan. So hindi ko pa alam ang mga sunod na mangyayari. Pero I'm waiting for my ultrasound. Madaming pasyente actually. Pero ayun. Buti na lang nag-i-English yung doktor. Update guys, 6:30 na ng gabi. And meron pa akong 1 hour na pag-iintay para sa laboratory result. Tapos na yung ultrasound ko. So after ko makuha yung result, kikitain ko naman yung doctor ulit. So hindi ko pa alam kung anong susunod na mangyayari. But I'm still waiting. Buti na lang nagbaon ako ng banana at saka ng biscuit. Meron akong nakain ba. Hello people! Good morning. Nagkakape lang ako. Maaga pa, siguro mga nasa
9 pa lang ng umaga. Maaga akong gumising kasi merong additional na medicine na nireset ang doktor sa akin kahapon. Hindi ko na kayo na-update kahapon, no? Kasi wala naman. Ang tagal kong nag-intay sa ospital. Past 9 na ako nakauwi ng bahay and andun ako siguro mga 1 p.m. So, it's like 8 hours akong nandun sa hospital. Ang dami, ilang doktor na yung tumingin sa akin. Kasi dito sa malapit sa hospital sa amin is paiba-iba yung doktor na tumitingin sa akin. And then, binigyan nga ako ng letter, parang referral letter, dun sa mismong hospital na aanakan ko. And dalawang doktor yung pinita ko dun kasi inabutan ako ng palitan ng shift nila. So ang sabi sa akin, in case nga daw na masakit yung likod ko, yung bato ko, tumaas yung blood pressure ko, ganun. Tapos, nag-bleeding ako or sumasakit na yung tiyan ko. Saka pa lang daw ako pupunta doon para mag-emergency CS. So, ayun. Kahit in-explain ko na hindi ako pwedeng mag-labor kasi nga may tendency na tumaas yung dugo ko, hindi pa rin nasunod yung i-appointment nila ako for cesarean operation. So anyway, okay lang din naman. Meron namang hospital dito na malapit and meron akong appointment after 5 days for follow-up. So in case of emergency, madali naman pumunta ng hospital, mag-Uber lang. Kasi medyo malayo-layo yun. Hindi kagaya dun sa pinagpapacheck-upan ko dito. So ayun lang naman yung update sa aking check-up kahapon. Well, sabi naman ng doktor, yung ultrasound ko and yung aking laboratory is lahat normal naman. Yun nga lang, tumaas nga yung dugo ko kahapon. But, ayun, meron akong medicine na iti-take ko siya every morning, once a day. And yeah, that's it for this video, guys. Ikakat ko na to. And again, thank you so much sa nagpadala po ng pera para sa amin ni baby. And malaking tulong po yun para sa amin. Bye-bye guys. See you on my next one.